Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, September 1, 2025. Sa kasalukuyan nga po, ang low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay bahagya nga po itong tumaas or narito na nga po ito sa area or silangang bahagi ng Bicol region na kung saan nga po huling namataan sa layong 477 km east of Verac, Catanduanes. At nagtataglay nga po ito ng maulap na papugurin at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa silangang bahagi ng Luzon area. Samantala, dahil dyan, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan na posible nga pong makaranas pa rin ng mga pag-ulan na umaabot sa 50 to 100 mm na pag-ulan ang area ng Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Occidental, Mindoro. Dito po yan sa area ng Luzon. Samantala, dahil dyan, apektado pa rin ng Visayas sa mga posibleng epekto pa rin ng low pressure area dito sa area ng Northern Samar. At dahil dyan, pinagsamang epekto na rin po ng hanging abagat na posible rin makaranas ng 50 to 100 mm na pag-ulan ang area ng Antique, Negros Occidental. Dahil po yan sa paglakas pa rin o patuloy na umiiral ng hanging abagat na nakaapekto naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil dyan, iba yung pag-iingat po sa mga nabanggit na lugar dahil po sa mga posibleng makaranas pa rin na mga malalakas na pag-ulan na posible ang magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar, kaya naman pa sa mga mabubundok na lugar. Kaya po lalo na sa mga nagbibiyahe at araw-araw na nagbibiyahe na posible ang madulas na kalsada at sa mga mabubundok na lugar na iba yung pag-ingat dahil may mga inaasahan tayong mga falling rocks. Kaya maging alerto po upang tayo ay makaiwas sa malubang pinsala sa mga weather system na patuloy na umiiral sa ating bansa. At dahil dyan, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, asahan pa rin natin ang maulap na papurin na mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa area ng Bicol region, sa Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Bataan. Saan pa rin po ang maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan dahil po sa mga thunderstorm na epekto nga po nitong low pressure area. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Luzon, dito sa Hilagang Luzon, ay inaasahan natin na ngayong umaga ay bagyang makaranas ng fair weather. Kung bagya tayo makaranas ng maliwalas na panahon sa umaga, ngunit pagsapit ng hapon at gabi, asahan pa rin po ang mga localized thunderstorm o yung mga biglaang buhos ng pag-ulan dito naman sa area ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela at Cagayan Valley. At possible din makaranas ng bagyang maaliwalas ng panahon dito sa Nueva Vizcaya at Quirino. Samantala at dahil dyan, iba yung pag-iingat pa rin po dahil may mga inaasahan din tayo mga biglaang buhos ng pag-ulan. Kaya naman kung lalabas po kayo ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po magdala ng panangga sa ulan upang sa gayon maging alerto tayo at handa sa anumang oras. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa area ng Visayas ay asahan pa rin natin ang maulap na papurin sa buong kapuluan ng Visayas. At dahil dyan, inaasahan natin ang mga biglaang buhos ng pag-ulan na kung saan nga po may weather advisory tayo na posible nga makaranas ng mga 50 to 100 mm dito sa area or kanlurang bahagi ng Visayas dito sa area ng Antique at Negros Occidental. Dahil po yan sa paglakas or epekto pa rin ng hanging abagat na kasalukuyan ay hinihila ng low pressure area at tumatagos sa area ng Bicol region. Kaya asahan pa rin po ang maulang panahon sa kanlurang bahagi ng Visayas. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Visayas ay asahan pa rin po ang maulap hanggang sa maulap na papurin at may mga tsansa po ng mga biglaang buhos ng pag-ulan. Dulot na nga po yan ng
low pressure area at saka hanging habagat na nagdudulot ng mga localized thunderstorm. Yung localized thunderstorm na yon ay kung minsan katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na posible po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya po maging alerto po tayo sa lahat po, maging alerto po tayo upang tayo ay maging handa sa anumang oras. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Mindanao, asahan pa rin po ang maulap na papurin lalo na dito sa area ng Zamboanga Peninsula or sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur at kabilang na rin ang makakaranas pa rin ng maulap na papurin dito sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan. At kabilang na rin po ang area ng Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, at Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao dito sa area ng Davao, ay inaasahan natin possible na makaranas ng bahagyang pagsilip ng araw. Ngunit pagsapit din po ng hapon at gabi ay tumataas na rin po ang mga thunderstorm. Nadulot nga po yan ng hangin na nanggagaling po sa Timog Mindanao. Nakapinsan-pansin nga po dito sa pinaka-latest satellite image natin ang hangin na nanggagaling dito sa Timog Mindanao na siyang nagdudulot ng mga thunderstorm na kung minsan nga po kung ito ay nasa karagatan, nagpapatas nga po ito ng alon na sa ating karagatan. Kaya po asahan po yan at maging alerto lang po tayo dahil dito sa area ng Davao region ay makakaranas ng bagyang maliwalas na panahon. Ngunit pagsapit nga po ng hapon at gabi, yun nga po yun, tumataas nga po yung mga tsansa ng mga biglaan or mga isolated na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. At yan nga po ang pinaka maging lagay ng panahon dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Palawan area, ay inaasahan pa rin po natin ang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan dahil pa rin po yan sa umiiral na hanging habagat na kung saan nga po ay bagya pa rin itong lumakas. Dahil kung makikita natin na patuloy pa rin ang palagas at mga dala pa rin itong mga thunderstorm na makikita natin sa karagatan na siya nagpapalakas naman ng alon sa karagatan na bagyang pagtas ng alon. At dahil dyan, maging alerto lang po tayo lalo na may low pressure area po tayong minomonitor. Kung ito'y lalakas ay tatawagin nga po ito sa local name na Kiko. At ayan nga po ang bagya nga po itong na umakyat. Kung sakaling sa mga susunod na araw ay umakyat pa ito o tumaas ng pahilaga at bago ito pa silangan. So ang pagkilos nga po nitong low pressure area nating minomonitor ay pahilagang silangan po ang kanyang takbo or pagkilos. So kung andito na po siya sa may area ng Catanduanes sa kasalukuyan, so possible na umakyat po at magdala ng mga maulap na papurin dito rin sa Camarines Norte at Camarines Sur, kung saan nga po apektado na nga po yan sa kasalukuyan. So possible po lumapit pa dito sa area ng Pulilo Island saka dito sa may Aurora bago ito lumiko or pasilangan bago lumihis ng ating kalupaan or landmass. At yan nga po ang pinaka-latest nating update sa maging lagay ng panahon ngayong araw. At ang importante po tayo ay ang pinaka-importante po ay maging alerto at handa. Kung sa gayon na sa mga posibleng mangyari ay handa na po tayo. At dahil dyan dapat tayo manatiling updated po tayo upang sa gayon makapaghanda po tayo ng maaga. Para maging updated po tayo sa mga latest update na aming ilalabas, paki-like and subscribe na rin po at paki-share para marami po tayong maabisuhan ng mga kababayan, lalo na doon sa mga mabababang lugar na bahain ay dapat po nilang malaman upang sa gayon kung sa kanilang area ay uulanin ay makapaghanda na rin po sila. So, malaking tulong po yun na makapag-share po tayo sa mga kababayan natin at maraming salamat sa inyong lahat. Para naman po sa maging lagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa mga nais pumalaot dahil sa may mga inaasam pa rin tayong umiiral na weather system na kung saan meron pa rin tayong minomonitor na hanging habagat na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa.
na kung saan nga po nito ay apektado pa rin ang Palawan area. So samantala dito naman sa silangang bahagi ng ating bansa ay may low pressure area po tayo minomonitor kung saan ay inasa natin na maging bagyang maalon pa rin ang karagatan dahil sa may low pressure area po tayo kung saan magdulit ito ng mga thunderstorm na nagpapataas ng alon. Kaya po malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayang mangisda sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-ingat rin po para na rin po sa ating kaligtasan, para na rin sa mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat and God bless us all. Bye for now.